Hello mga ka-witness, kami po ay patungo sa Kiamba, Sarangani, particularly doon sa Banawag Mission Church for our evangelistic night, at kasama po natin ang mga ibang laiko at mga ibang members of the witness committee. At nakarating na nga tayo dito sa Banawag, at ang tulay na ito ay kumukonekta papuntang simbahan ng Methodist Church. And you know guys, noong kasagsagan ng malakas na ulan, nagkaroon po ng flash flood at ang sapang ito ay tumaas, kaya sinira ang simbahan ng Banawag Mission Church. Kaya sa panguna po ni D.S. Ramil ay nagkaroon po tayo ng renovation. Pagkatapos po ng planning and consultation ay ito na po ang mga masisipag na mga laiko, mga members, mga workers ay nagtulong-tulong para may sakatuparan ang pag-renovate ng simbahan ng Banawag Mission Church. Thank God! Pagkatapos po ng work camp, nagkaroon po tayo ng pasasalamat at pagtatalaga sa pangunguna po ni D.S. Ramil with the workers. And this is what we are waiting for, ang pagdalo ng revival night. Ang ating revivalist during that event ay si Reverend Rudy Tabago. At ang mga nagdalo ng mga kapatid po natin ay galing sa Sariyen, sa Kiamba, sa Pangi, Tablao at sa Banawag. Good morning mga ka-witness, we are now going to Glan for our evangelistic night at Campao Mission United Methodist Church. At ito po ang daan patungo doon, makitid, mabato, maputik kapag umuulan,
butas-butas, pati bulsa ay butas. Kasama po natin si DS Ramil as our driver, Pastor Dante as our speaker, and some of the members of the committee. Kat nakasangbat tayo nga road, iti simbahan, iti kampaw. Nakadwa tayo dahil iti membro na nagagagat, nagluto. Amazing! Ang nakasign nito ay si LSM Alin Eugenio. Pagkatapos ng ilang oras, tinipon po namin ang mga bata for their worship led by Deaconess Princess. At pagkatapos ay nagbigay po tayo ng mga chinilas sa mga bata sa pangunguna po ni Reverend Jonathan Olanday. Although na hindi po tayo nabigyan, but we are so very happy dahil intended naman na ito po ay para sa mga bata. Ayan po, magkakaiba ang mga kulay, mga sizes, at nagpalaro din po tayo, and at the same time nagkaroon din po ng mga prizes sa mga nanalo. At alam po natin, ang mga bata ay talagang tuwang-tuwa sa kanilang mga natanggap. Praise the Lord! At isa pa, nagkaroon din po tayo ng feeding program sa mga bata. At sa lahat ng mga nagugutom ay pinakain din po natin. Hindi lang spiritual ang ating pinapakain, kundi kasama na din ang ating physical na pangangailangan. Hila katong kini tabon sa ila gipangita sila dito sa Garden of Eden. Sa diha nga gipangita sila sa Ginoo, ingon niya, iyang gitawag sila. Nag-ingon siya, redemption. Kung nagprinda ka o Yulafos, mga ka-witness, ang last mission po natin for this conference year ay ang Lake Cebu. Sa mga kapatid po natin dyan na hindi pa po nakakapunta sa Lake Cebu, you are welcome. Arat na dahil ang Lake Cebu ay isang tinaguriang tourist spot ng probinsya ng South Cotabato. At dito mo makita ang masaganang tubig ng lawa na nasa itaas ng bundok, magagandang tanawin, mga culture and tradition,
that they preserve. And of course, ang mga pangunahing katutubo dito sa Lake Cebu ay mga kapatid nating mga Tiboli. So, in connection with this, nagkaroon po tayo ng revival night sa Liongpaan Memorial United Methodist Church, and our speaker ay si Pastor Oliver Apdan. Ang assigned pastor sa Liongpaan ay si Pastor Roland Jan Gaspar. Tayo din ay nagpapasalamat sa Panginoon sa Outreach Committee sa panguna po ni Pastor Oliver na sila ay nakipag-collaborate sa atin para sa feeding program ng mga bata. Dili mo hinungdan ang imuhang mga kaalikot-got diha sa imong kaugalingon ug imong silingan aron dili nimo mabati ang paghigugma diha kanimo sa Ginoo. Musugod ka nga tungod lang sa imong kaalikot-got sa imong asawa sa itong patuloy na pagkilala, patuloy na pagpapakumbaba, ang hands will become ay patuloy na magiging simple.